Hello, I'm a UEP students, and this video will contain using the application of Microsoft Visual Studio and connecting in our database using the SAM control panel. So first, I would like to say that I'm not a professional developer or programmer na mabilis ang IQ level or mataas ang IQ level para po ma-perfect output na ipapakita ko sa video na ito. So first, prepare or kinonfile ko na po yung mga aking ipapakitang output and some application na gagamitin ko at ipapakita sa video po na ito. And first, andito po yung mga application na gagamitin ko. So we have here this Visual Studio for the designing, and this is the SAM control panel. So dito po sa SAM control panel, dito po tayo magka-create ng database and table name na connected po sa ating design na ating ipapakita later on. So first, dito po muna ako sa SAM control panel. So here, kailangan lang po natin i-start tong Apache and MySQL. So after that, ay pupunta na po tayo sa localhost ng ating SAM. So ito na po yun. So kanina po ay nag-create na din po ako ng aking database name. So ito na po yun. And then, next po ay may table na din po ako. May 3 table lamang po akong create. So, ito pong mga ito ay yung in-enter ko na test for login and registration or register. Kasi login and register po ang nasa design ng ating Visual Studio. So, ito yung username and this is the password na lalabas. So, sa ID number po ay nag-start na siya ng 5, 6, 7, 8 to 9. Kasi po, nag-test na rin po ako ng mga nauna kanina. So, dinilit ko na rin po yung nauna. Kaya, ito na po yung latest na lumalabas sa ating database. And here in our table. So, next na po ay pupunta na po sa Visual Studio. So here, dito na po tayo mag-create ng mga design. So, ang nagawa ko pong design ay ito. This is for the login. And this is for the register. So, sa kagandahan po ng Visual Studio is i-drag and drop in here mo lang po yung mga icon na gusto mo. And andito po yung mga toolbox na kailangan natin. So, it's here the icon. Katulad po nito is the username na ang ginamit po natin dito ay label lamang. So, makikita rin po ang properties nito dito sa gilid. So, titingnan lang po natin yung mga properties niya like this. So, the text na lang papakita po ay yung username. Pero, ang name po nito ay label 2. Kasi may label na po dito na nauna. So, this is the label 1. Makikita dito. And this is the label 2, label 3. So, next po is itong text box natin. So, dito sa properties, sa name, kailangan lang po natin palitan ng text username. Para po kung ano po yung tinype nating username dito kanina ay lalabas pag nirun na po natin. Same as here in the password. Kailangan lang din po palitan ng text password. So, next, punta naman po tayo sa my button. So, this is the button. We have the button 1 and the button 2. So, kailangan mo lang palitan yung name. So, hindi naman po tayo dito sa name pupunta or magpapalit. Pupunta po tayo sa pinakababa. So, sa properties po na ito, sa button 2, makikita po natin itong text. Punta lamang po tayo sa text na properties niya and
ita-type lang po natin itong closed. So, pag tinype mo yun and enter, ito na po ang lalabas. Same po sa may register button. After that, meron din po tayo dito, label din po yan. So, same, ano rin po dito, same design sa may login form. Ganon din po yun, drag and drop. Like in example here, the panel. So, drag, then the label, and text box. So, ito pong text box. Yan, tatapat lang natin. And aayusin mo lang po kung ano yung na-preferred mong design. So that, kailangan ko lang ulit tanggalin. Para po mairan ko itong nagawa ko ng design kanina. So, nothing changes. Same lang po dito sa ginawa ko dito. And then, pag magko-code na po tayo, you need to double click this form. So, dediretso na po tayo sa code nito. So, here makikita po natin. At andito rin po yung connection ng ating database para maging connected po siya sa ating local host mamaya. Same as here sa form 2, which is the register. Ayan po. So now this is the connection. Dito po yung DB connection natin. Para mag-connect din po yung form 1 and form 2 natin, which is the login and the register. So after that, if you finalize na po lahat ng design ng inyong application or the login and register, and kung final na rin po ang inyong codes, wala ng error or what, kailangan na po natin to i-run para makita po yung output na ating ginawa. So, run. Pero din naman po i-click ito. So, ito po, nag-generate na. So, ito na po yung aking output. So, first, we have the login. So, kanina, may nakalagay na po tayong mga login dito sa ating local host. Ito may username. Pwede natin gamitin ito para i-login ulit. Kunwari, itong test na username and the password is 123. So, kunwari, kailangan lang natin i-login yun. So, test. Then, the password is 123. Then, login. Then, yan po ang lalabas. Magla-login successful. Then, next, if you don't have any account na na hindi pa po nakalagay or na-register, is click this and pupunta na po tayo sa register form. So, kunwari magre-register ka na po, create any username. So ako na lang po ay gagamit ng aking ID, student ID number ng UAP. So, I would like to type 02 2022 00202, then create the password 543. So, magre-register na po ito. Click the register. Then, automatic na po itong na add sa ating database list. So, if you want to close this app, pwede naman po at magko-close na po yan agad. So, yan na po ang ating design sa Visual Studio. So, for next is punta naman po tayo sa ating local host.
kasi dito po natin makikita kung pumasok po yung na-enter kong account na ni-register sa ating design. So here we have to browse lamang po, and then ito po, pumasok na. This is the username that I register, and ito po kanina yung nilagin ko. Kasi kung mag-i-invalid naman po iyan kung wala po yung username pa dito sa may login form. For example po ay iraran ko ulit, tapos maglalagin ako ng isang username na wala pa pong na-enter sa my database. Slide paste, then 432, then ilalagin ko po siya at mag-i-invalid po. Yan, ganyan po ang lalabas. So close lamang, nagpa-function din po ang close button. So yan, go back, then yun po, and hanggang doon na lamang po ang kaya kong i-explore muna sa ngayon, and that's it po. Konting konting explore pa po para sa akin sa paggamit ng some control panel and pag-design na din po sa ating Visual Studio. And gusto ko na rin po sana i-expand pa yung mga kaya ko pang gawin using this pag-connect po sa dalawang application na ito to create a perfect output na kayang ipakita pa po sa iba. And that's it po. Thank you.